At dahil nga sa tumitinding init ng panahon, apektado na raw ang kabuhayan hindi lang ng mga magsasaka, kundi maging ng mga mangingisda. Pinag-iingat naman ng mga customers sa pagbili ng karneng baboy dahil baka raw ibenta pa ang karne ng mga baboy na namatay sa init. Balitang hatid ni Rida Reyes. Hindi lang paglalagay ng mga air blowers sa mga babuyan, pati regular na pagpapaligo sa mga baboy, isinasagawa na ng ilang hog raisers sa Bulacan. Yan ay para maiwasan ang pagkakasakit at pagkamatay ng mga alaga ngayong mainit ang panahon. Maaga pa lang, papaligo na kami. 11 o'clock, binabasa akin pinakasulok nila yung sa may kwitan ng kulungan. Pero yung baboy, hindi ko na pinapaliguan yun. Pero paano kung may mga babuyang mamatayan ng alaga? Hindi isinasantabi ng National Meat Inspection Service o NMIS ang posibilidad na may patay na o may sakit na baboy na kinakatay pa rin at ibinebenta. Kaya ang ilang mamimili, mahigpit na sinusuri ang mga binibiling baboy kung may palatandaan ng botsa. Tulad ng maputla o malaasul o berdeng kulay, kakaibang amoy at sobrang pagkamura. Tinitignan ko po talaga kung maganda yung quality niya. Kaysa naman masisira yung yung tiyan nyo, masisira yung nyo sa Kaya ayun, doon ka na sa mas mahal kaysa mapamura ka. Hindi naman sulit. At kahit buhay pa o malusog ang baboy bago katayin, pwede pa ring makasama kung matagal na sa palengke. Kaya nga ang meat retailer na si Mariz, 2 beses kada araw kung magpa-deliver ng bagong katay na karne. 2 beses po, para po sa hapon, sariwa pa rin yung paninda. Kung hindi na po talaga pwedeng ibenta, inaano na po talaga, tinatapon na, dispose na po. We gave only 8 hours to consume that meat or to sell that meat in the meat market, or else you withdraw it from the stalls. Yun po yung stage na nagde-deteriorate po yung karne, patuloy po yan habang tumatagal sa kanilang stall. Babala ng NMIS hanggang 12 taong kulong at hanggang 1 milyong pisong multa ang parusa sa mga magbebenta ng botsa. Dapat lang dahil mapanganib ang botsa, lalo pat di sigurado kung ano ang lagay ng hayop kaya ito namatay. Merong mga mikrobyo na pwedeng maka-epekto sa atin na maaaring mabuhay dito sa mga botsa. Pwedeng mag-focus sa ating gastrointestinal tract. Pwede mag-complain ng pasyente ng pananakit ng tiyan, pagsusuka o pagdudumi, na all because of you ate something na wala sa tamang kondisyon. Bukod sa mga baboy at manok, apektado rin ng init ang huli ng ilang mangingisda, gaya ng karanasan ng mga nasa Cordova, Cebu. 2 kilo lang daw ng isda ang nahuli nila kahit 4 na oras na sa laot. Humina rin daw ang huli sa talangka, hipon at iba pa. Rida Reyes, GMA News.